What's up, Vero Fam? Welcome sa episode 2 ng ating podcast. At syempre, lang iba, kasama na naman natin si Ken Daly ang founder ng Vero Bodyworks and Brotherhood Barber. Tsaka si Nathan, editor/content manager ng Vero Bodyworks at Brotherhood. Vero Bodyworks. Lilingunin mo sa highway Pag lumiko na pa sideways Akin na yung manibela Improving the game. Ako na bahala sa pagmamaneho Akin na Pwede mo kunan ng camera So, ngayon, may topic tayong pag-uusapan. So, Sir Ken, alam mo ba kung ano yung topic? Hindi pa. About siya sa hairstyling. Ayos yan ah. So, mapag-uusapan natin about kung paano ayusin and alagaan yung buhok. Okay. So, may prepare tayo dito mga tanong na, syempre, tatanong namin sa'yo. Tuloy. So, ayun, bago tayo magsimula, bigyan mo muna kaya kami ng brief introduction. Ano nga ba yung hairstyling? So, ang hairstyling, ano ko siya yung parang naisasama siya sa hair care. Di ba? Karamihan sa ibang tao, yung hair care at saka hairstyling, akala nila Pareho. parehas. So, magkaiba yun. Ang hair care, so kung paano mo inaalagaan talaga yung buhok mo. So, kunyari, after mo lagyan ng product, ano bang nilalagay mong shampoo, conditioner, kung iniingatan mo ba siya. Kunyari, isa pang sample ko is yung once na naligo ka, so dapat tuyo ng buhok is hindi yung ginaganon mo lang basta-basta ng ano kasi nagkakos yun ng Problems. yung naglalagas-lagas yung buhok, naglalaglag, hair fall, nagkakos ng hair fall. So, ang hairstyling naman, yung after ng haircut, so, doon na papasok yung hairstyling. So, kunyari, sa umaga, pagka paalis ka, i-hairstylan mo yung buhok mo. Bago mo yung gawin yung hairstyling, ini-hair care mo muna. Okay. So, magkaiba siya. So, dumaon naman tayo sa mga questions natin. Okay. Sige, pinakauna. Paano ka napunta sa industry ng hairstyling? Like, sino ka? What got you into hairstyling? Paano ka nagkaroon ng interest sa hairstyling? Naging barber na rin kasi ako. So, marunong na ako maggupit. Nakikita naman ng mga tao sa biro natin na nagugupit din talaga ako. Kaya, syempre, once na dapat marunong ka maggupit, kasunod nun, marunong ka mag-style. Syempre, paano mo mapapakita ng mas maayos yung craft mo kung di mo kayang i-finish ng maayos. Yun. Kaya, naging barber muna ako. Tapos, nasundan na ng hairstyling. So, pangalawa, kailan mo na-realize na gusto mong mag-hairstyling or kailangan mo mag-hairstyle? So, na-realize ko siya, late na. Late na. Kasi 4 years na ako ngayon sa barber industry. 2 taon pa lang akong full-time na barber. So, dati kasi napasok pa ako sa school. So, nag-aaral ako. Nung pag-graduate ko, dun ko na-realize na siguro mag-full-time na ako mag-barber. Pero, nung una kasi, kaya hindi ko pa masyadong gusto. Ang layo kasi dun sa course ko. Parang ang course ko ay engineering, tapos barbering. Parang, Ang layo. layo. Kuryente, tapos buhok. Parang different world. Magkaibang scope. Magkaiba sobra. So, yun. Nung pag-graduate ko, sabi ko, shit, ito na yung time para mag-full-time ako. Yun. Doon na. Naggupit na ako. Kasi may barbershop naman ako eh. So, nag-aral-aral ako. Umatid ako ng mga seminars. Sa mga tropa ko, naggupit ako. Ginupitan ko sila. Tapos, yun. Nung naggupit ako, okay, gupit. Tapos na. So, gupit tapos. Parang hindi ko makita na ang ganda ng craft ko. Parang may kulang. Wala kang nakikita yung special. Wala. Parang ang gaganda ng gupit na sa internet na nakikita ko. Tapos yung akin, wala. Pero same naman ng ginawa. Ni-raise up ko, parehas lang. Yung pala, kailangan, after mo magupitan, may hairstyling. So, kumbaga, di ba sa pagkain, yung mga 5-star, di ba, tapos na lutuin. Piniplating pa nila. Para mapaganda. Di ba? O kaya, nilalagyan pa nila ng mga Toppings. Ayun pala, ayun yung toppings sa... Ayun yung kulang sa'yo. Ayun yung kulang. Noong time na yun. Noong time Tapos, na yun. doon ko na-realize na, shit, kailangan pala talaga mag-style. Nung in-apply mo na yung hairstyling, nakita mo Boom. yung improvement. Doon mo nakita na, shit, kahit yung gupit mo normal, pero once na may hairstyling ka, kahit nga walang fade. Kahit walang fade. Kahit walang fade, basta may hairstyling. Maayos. Di ba makikita mo na, tingnan niyo yung mga artista. Pansinin mo, Kuis, bawat mga artista sa movie, walang naka-fade. Lahat sila, yung mga kapal, mga ano pa. Pero ang hairstyle, di ba maayos naman sila tingnan. Maayos. Sige, nabanggit naman natin na
Syempre, naging barbero tayo after natin mag-aral, magtapos ng college. Kwento mo naman sa amin, ano yung first ever experience mo sa haircutting or hairstyling? Yung pinakaunang experience, ano, nakakadismaya ba? Ano ba? Nakaka-motivate ba? Sa barbershop na mismo, like sa client na or sa tropa-tropa lang? Yung pinakauna talaga, like, As in, very, very first. very, very first experience mo. Enjoy ako. Hindi ako nadismaya ako. Kasi alam ko, una kong beses ko to eh. Yung parang nagtitrip-trip lang kayo. Oo. Kasi may barbershop na ako noon. Meron na kami tropa doon sa Chaong. Ano, gupitan ka namin. Tigisa pa kami ng tropa ko. Kaliwat kanan kami. Trip-trip kami. Yun, nung nakita ko, alam ko naman na sa una, hindi ko talaga siya makukuha. Tapos, akala ko, madali lang maggupit. Habang tinitingnan mo yung mga barbero. Susundin mo lang. Sunod-sunod lang kasi. Ginagawa nila, paulit-ulit. Akala ko, dali. Nung ako na gumawa. Manghirap pala. Ang hirap pala, no? Sabi ko, lalo na nung kliyente na talaga. Yung may bayad na. Yung tunay na kliyente Yung mo tunay na. na. Ito ba, umatid ako ng seminar ni Harry O's. Yung nagsiseminar sa Pilipinas. Si Alam mo Harry ba, O's. tinuruan ako na maggupit sa isang araw. Isang kliyente, ginupitan ko. Alam mo ilang oras ko ginupitan? 4. 4 na oras mo. 4 na oras kong ginupitan. Hindi niya ako pinaalis hanggat hindi ko natutunan. Ganun siya kalupit. Yun din yung naging experience mo bago ka maging official na full-time barber. Tapos after noon, parang sabi ko, medyo kaya-kaya ko na maggupit talaga dun sa barbershop ko. Magkano lang din naman yung gupit namin? 80. Ma-apply ko na. Since nabanggit mo nga na parang yung haircutting at hairstyling magkasama palagi. Oo, Ngayon, dapat. ano sa tingin mong mas importante? Kung mag-i-eliminate ka ng isa, haircutting or hairstyling, Para sa anong akin, i-eliminate? mas importante. Anong mas Ano, importante? Ano ba? Anong tatanggalin mo? Let's say, sa buhay mo, you only have 2 choices. It's either hindi ka mag-hairstyling buong buhay mo or hindi ka mag-haircutting buong buhay mo. Ano ang tatanggalin mo sa dalawa? Kasi yung haircut, hindi ko pwedeng matanggal. Ah, Kasi pag hindi ako naggupit, hindi ka maayos tingnan, hindi ka groom. Pero ang mas mahalaga sa kanilang dalawa para sa akin, yung hairstyling. Kasi ang hairstyling, araw-araw mong ginagawa. Ang haircut naman, di ka naman pwedeng araw-araw mag-haircut eh. Oo. Ano yun, every time na alis ka, magpapagupit ka? Pwede. Pero paano pag araw-araw ka nga alis? Hindi pwede. Pero ang hairstyling, araw-araw, pwede mong magawa. So, mas magiging mukhang kaya ka araw-araw pag araw-araw mo ginawa yung hairstyling. So, ito naman. Dumako naman tayo sa second sets ng question. Tungkol to sa hairstyling journey mo. Okay? So, kung magbibigay ka ng mga payo sa mga beginner na barber or hairstyler, sa tingin mo, saan sila dapat mag-focus? Hairstyling. Kasi nga, ayun nga yung cream of the crop eh. Kumbaga, kasi napansin ko, napakadami ng magaling sa Pilipinas na barber. Sobra, lahat halos. Ang problema, hindi nila alam kung paano mag-hairstyle. Hindi nila alam yung tamang combination ng mga product. Ang alam lang nila, pomade. Lagay lang. Tapos na. Pero hindi nila alam, may freestyler pala. Meron palang type ng hair. Dapat pala alam mo yung ingredient. Alam mo rin yung ingredients. Every type ng hair, iba't ibang product dapat, 'di ba? Ayun yung hindi alam ng karamihan. So, kailangan alamin nila yung ano bang buhok ng kliyente nila, 'di ba? Oo. Kunyari, curly, wavy, straight, 'di ba? Ano bang concern? Flat ba? Gusto ba nilang mataas yung hold? Kasi isang style, ay lahat ng style, gusto nila pomade lang yung gamitin eh. Oo. 'Di ba? Oo. Makita mo yung mga typical na barber, nandyan, may mga gamit siya dyan sa harap. May pomade. Pomade lang. Walang kahit ano. Walang kahit ano. Ayun yung kulang. So, ang ma-advise ko sa kanila, every type ng hair, kailangan may specific na product kayong gamitin para doon. Either sea salt or Sea kung ano man. salt, curl cream, Curl cream. leave-in conditioner. Hindi porque barber ka, hindi mo na kailangan yung mga yun. So, kailangan mo para ma-up mo rin yung service mo, yung craft mo, para mas mapaganda mo pa. Diba? So, pagdating naman sa pag-haircut mo, may nag-inspire ba sa'yo na pumasa barbering or haircut industry? Or wala? Gumising ka lang na, ito gusto ko to, gagawin ko to. Hindi ako gumising na gagawin ko to dahil gusto ko. Gumising ako na gagawin ko to kasi kailangan ko sa business ko. So, given na may 7 branches na tayo ngayon, hindi pwedeng hindi ka marunong maggupit. Kasi ang hirap ng may barbershop business ka tapos hindi ka marunong maggupit. Hindi mo alam kung ano yung nafe-feel ng barbero mo. Kunyari, ganito, senaryo,
naka-15 na sila. 15 haircut. Eh, ikaw, bilang owner, sige pa, gusto ko pa yan. Gupit ka pa. Siyempre, hindi mo alam yung feels ng ang hirap pala ng nakatayo, nakakangalay pala magano. So, sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong matutunan to. Kasi kung hindi ko sila mararamdaman, hindi ko ma-feel kung ano yung nangyayari sa kanila. So, kaya yun, dumating na ako sa point na kailangan ko talaga. Pati, kunyari, may mga times na may umabsent. Paano yung shop mo? Sarado. Sa bagay. Kasi, paano yun pag wala silang lahat, wala ka? Hindi ganun. Isa pang factor din na maganda na marunong na ako. Kunyari, may mga bago, matuturuan. Diba? Mapapasa ko lang yung knowledge na alam ko. Kaya, yun din yung isang magandang bagay na meron sa Brotherhood Barber. Hindi sila naghahanap ng magagaling. Hindi. Yung gusto nila, yung desidido. Committed talaga sa Na matuto. Tapos, yun. Kasi quiz ang skills, kaya mong turuan. Ang attitude, hindi mo matuturo. Kasi ang attitude, simula pagkabata yan eh. Nabibuilt na yan doon. Simula bata ka. Kung ano yung nasa bahay nyo, ano yung kinalakihan mo, anong environment, di ba? Eh, ang skills, 6 months, 1 year. Hindi mo pa mababago. Hindi, kaya mo nang baguhin, di ba? 6 months, meron nga dyan, ilang months lang, kaya na nila maggupit. Eh, ang ugali, tagal mo na, ganyan ka ba din? So, eto, kung pumunta tayo sa analogy, buhay at paggugupit. Analogy. Anong naturo sa'yo ng pag-haircut na pwede mong ma-apply sa totoong buhay? Ano ang naituro ng paggugupit na nai-apply? Na pwede mong i-apply sa totoong buhay? Lahat ng bagay, it takes time. Maganda yan. Kumbaga, kasi unang gupit mo, for sure, pangit. Wala talaga, as in, crazy, talagang uka-uka. Pero eventually, pag inulit mo ng inulit, dun ka, natututo ka sa pagkakamali mo eh. Di ba sa buhay, ganun lang din naman tayo na pag may ginawa tayo, mali. Usually, typical na Pinoy, nagkukwit. Ayoko na. Hindi ko naman nakakadismaya. Bulok naman ako dyan. First time mong gawin eh. So, syempre, anong ina-expect mo? Expert ka agad. So, ganun din sa paggugupit na, ayun, every time na naggupit ako, may nakukuha akong knowledge. O kaya, nagtatanong-tanong din ako. Kaya, lahat ng bagay ay sa tamang oras lang. It takes time, yung mga bagay-bagay. Huwag mong madaliin. Ayun yung natutunan ko sa kanya. Kaya dito, kay Vero, kumbaga, biruin mo, ilang months ko nang binibuild. Magwa 1 year na. Magwa 1 year na sa June. Next month na. Next month. May nakita na ba akong crazy numbers? Wala pa. Wala. Pero pinagpapatuloy. Diba? Ayun yung na-apply ko. Sige, ano naman yung tatlong hairstyling tips na mabibigay mo? Or kahit ilan. Basta magbigay ka ng tips sa amin. Hairstyling tips? Una, dapat lagi kang mag-freestyler. Kasi mas naglo-long last yung yung product na gagamitin mo yung pang final kung gagamitin mo siya ng freestyler. Mas makukuha mo yung gusto mong texture and volume. Ano ba yung freestyler? Bago mo talaga siya stylan, kailangan mo na siya lagyan ng sea salt spray. Sea salt spray talaga ang pinaka-freestyler. So, sea salt muna bago pomade, bago texture powder. Pangalawa, know your hair type. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-hairstyling kung hindi mo alam kung anong type meron ka. So, may 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A. Ayun ay straight, wavy, curly, coily. So, yun. Kailangan mong alamin yun. Ano ba pangatlo? Siyempre, after mo malaman yung hair type mo, know your product. Alamin mo kung ano ba yung para sa curly, which is curl cream, para sa straight na texture powder and sea salt. So, para sa wavy na medyo mahaba, pomade or wax. Or clay pala. Okay. Ayun. Yung tatlong yan. Gano'n naman dapat kadalas magpagupit ang isang tao? Pagka maikli yung mga fade, ang gusto mo, 2 to 3 weeks, goods na yun. Maganda ng for maintenance yun. Kasi 4 weeks, hindi na, Hindi na, pag fade. Kasi mabilis makita yung, yung item, simula sa white, kita agad yun eh. Pero pag yung mga mahabang type, yung warrior's cut, 2 block, tapos yung mga mullet, siguro once a month. Okay na yun. Ito, final message mo para sa mga taong gusto mag-improve yung game. Para sa mga taong gusto mag-improve yung look. Yung buhay, overall. Overall appearance nila. Overall, invest in yourself. Alagaan mo yung sarili mo. Kumbaga, yung bumili ka ng tamang product para sa'yo. Hindi lang about sa hair. Hit the gym. Mag-skincare ka.
Di ba? Personal hygiene. Kasi doon, nakakataas din yun ng confidence. Kaya, mag-invest sila sa sarili nila. Ayun yung masasabi ko para sa So, that's it para sa episode 2 ng ating podcast. Kaya kung may mga gusto kayong topic na pag-uusapan namin, comment nyo lang sa baba. Bibigyan natin yan ng chance. Let's go. Once again, ako nga pala si Nathan. Nagsama ko si... Ken Vero Daily. Body Center. Lilangonin mo sa highway Pag lumiko na pa sideways Akin na yung manibela Improving the game. Ako na bahala sa pagmamaneho Akin na. Pwede mo kunan ng camera